sabi niya, lagyan muna ng 10,000 yung number na binigay niya bago niya babayaran. Pero matalino tong si ate, kaya anong ginawa niya? Sabi niya, naka-ready na po, pero akin na muna po yung pera. Pinipilit naman itong si kuya na ito yung number, ayusin mo muna, isend mo muna kasi kailangan ko na. Pero sinabi ni ate na ilabas mo muna yung pera, saka ko isesend. Kasi madali lang guys yung GCash. Pag tinype mo yung number at sinend mo, doon na yun, papasok na yun doon. So, mahirap kapag nagtiwala ka tapos hindi mo muna kinuha yung pera kasi may scam ka talaga. Ang daming scammer guys, marami ako napanood na na-scam sila kasi nauna nilang pagbigay ng number ay ipinapasa na agad nila. So, hindi nila alam na wala naman palang pangbayad. Tapos, kung ano-anong alibay ang sinasabi pa, ganito. Tapos, yon ang karaniwan nilang ginagawa guys. Tumatawag sila sa number ng may kausap kunyari na itatanong ganito, ganyan. Yung mga ganyan guys na sistema o ginagawa, yan ay scammer. Kaya huwag kayong magtitiwala guys. Guys, sa puntong ito, kinuha pa nga pala ni kuya yung number ni ate. Tapos yung kausap niya, yun yung naghahang. So, nag-send siya ng verification code at hinihingi niya yung OTP. So, sabi ni seller, hindi ko pwedeng ibigay yung OTP. Guys, yung OTP para sa'yo lang yun. Huwag mong ibibigay sa kahit na kanino kasi mabubuksan nila yung account mo. Makukuha din nila yung laman nito. So, ito guys ay pa-alarm lang natin sa mga nanonood na mag-ingat tayo sa ating GCash kasi maraming scammer. Hindi po natin sinasabing si kuya scammer kasi baka ang video na ito scripted lang po. Napanood ko lang din po ito at babala lang po ito para maging alerto po tayo na mag-ingat at wag po tayong basta maniniwala sa mga tao lalo na po pag GCash at pera po ang usapan. Yun po. So marami pong salamat po sa inyo pong panonood at sana po ay makatulong din sa inyo ang video na ito. Maraming pong salamat. Ingat po tayong lahat. So, be alert po tayo lalo na doon sa may mga tindahan. Itong pangalawa natin po na pang-i-scam, ito naman yung modus niya. So, nagbigay siya ng pera, 115 yung binigay niya. At sabi niya ay lagyan ng 100 yung number. Nilagyan naman agad ni kuya at pumasok naman agad. Tapos ay may tinawagan itong si kuya at sinabi niya na hindi kasi sa akin yan, sa mother ko. So, pwede bang screenshot ko? Hindi pa daw kasi dumadating. Sabi naman itong nagtitinda, dumating na yun kasi nagbawas na dito at ayan o may confirmation na. Pinipilit ni kuya na ilapit yung cellphone or pahawakan sa kanya at pipicturean daw niya. Matalino naman itong si nagtitinda, sabi niya, kakapitan ko tong cellphone, picturean mo na lang. Yan. Kasi yan, maging alert po tayo guys. Pag mga ganyang sistema, kukunin yung cellphone at itatakbo na. Kaya mag-alert po tayo sa mga taong nakikilala natin. Hindi po lahat napapagkatiwalaan. So, kaya po nito, pinipilit talaga niya na kunin yung cellphone. Magkano pa nga yun pina-Gcash mo kanina? 10K po, 10K. 10K. Nasend na po ba? Opo, nasend ko na po. Pero, asan na po, yung bayad nyo? Wait lang po, tawagan ko lang po kung kung sige. dumating na yung Gcash. Kasi kailangan na po yun sa bahay. Hello po. Wala pa? Madam, wala pa po daw. Nasend ko na po Nasend na daw, nasend. Wala pa po daw siya nare-receive. wala din po ako nare-receive pa na cash. Hindi, narito po sa akin, nasa akin po yung 10K na cash. Teka lang, hindi pa po nasasend. Madam, nasend nyo na po ba talaga? Actually, hindi pa kasi syempre hindi mo pa binibigay sa akin yung cash. Sabi nyo po kasi nasend na, tapos hindi pa pala. Paano ko po pagkakatiwala yung yung 10,000 malaki pong pera to? Paano po, nagpapa-cash in ka po, wala ka namang binigay na cash. Syempre,
Kailangan ko ring cash, magpapa-cash in ka, saan yung pera mo? Kaya ugaliin nating antayin ng bayad bago i-process.